party list po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinasosoli na po ng Supreme Court ang 60 billion na kinuha ng pamahalaan dito po sa PhilHealth. Yan. Good news po yan sa atin, bad news po yan kay Recto, bad news yan kay BBM at sa mga alipores. Baka nagastos na. Mapipilitan sila magsoli. Okay, pag-uusapan din po natin, ito po, pahiya po. Josephine Pascual, thank you very much sa $2. Pahiya po, si Claire. Dalawang pagkakataon po na pahiya si Claire dito po sa mga reporter. Akala niya siguro willing-willing sa kanya yung mga reporter dahil kapwa niya, no? Anong tawag dito, kapwa niya, mga anti-Duterte to mga reporter. Pero hindi niya naisip na mas asar yung mga reporter sa mga hindi nila kabaro na hahawak dito po sa tinatawag nating PCO, no? Kasi alam naman natin na vlogger, mas anti-vlogger mas anti-vlogger yung mga reporter kaysa anti-Duterte. Alam naman natin na ano sila no, yung feeling ng mga yan, mas magagaling sila sa mga vlogger. Feeling ng mga yan, dapat sila yung mas kinikilala kaysa sa mga vlogger. Kaya Claire, kung akala mong support sa yung mga reporter dahil ikaw ay anti-Duterte katulad nila, mag-isip-isip ka dahil mas anti-vlogger yung mga yan kaysa mas anti-Duterte. Okay. At iba pa pong balita, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Aba, pag inutos po ng Supreme Court, hindi po nila pwedeng hindi isoli. Ha? Hindi po nila pwedeng hindi isoli yung pera. Okay, kaya umasa po tayo dyan. Pera na lang kung mag-aala no sila. Mag-aala Gordon. Pero kung mag-aala Gordon sila, olat sila, di ba? Ano nga pala, no? Tambak nga pala. Kahit hindi tayo naniniwala sa pasarbi nila, tambak po. Tinambakan po sila ni BP Sara. Sa wakas, may naglabas din po ng survey ng presidential. Tinambakan po lahat ni BP Sara, yung mga makakalaban niya. 29% si BP Sara, yung pangalawa, yung ano pa TST, undecided pa Kowloon Park ako, Kowloon Park. Okay. Tapos, kulelat pa rin si Martin. Akalain nyo, lahat na ginagawa, kulelat. 1 point. Pero in fairness, tumataas si Martin na dati mga less than 1% yung kanyang survey, no? Ngayon 1.2 na. Okay. Okay, unahin na po natin to si Ateng Claire. Kasi malupit sa mga ano to Ito po ang tanong po. Nagtanong po yung isang reporter. Ni Real Talk po si Claire. Akala niya sampalataya sa kanya yung mga lahat ng reporter. Pakinggan po nyo at napahiya po rito si Ating Claire. Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong napatay ko yata. Mga vloggers na itong particular na lumalabas sa document, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Para alam naman natin. Mag-1 lang po kayo. Hanap nga natin ang ibang.
One lang po kung okay na yung signal natin. Okay na ulit. Yun ang problema pag hindi ano, zero, zero daw. Okay. Alam po ninyo, ito po si Attorney Claire. Akala niya ganun yung tanong ng ano eh, no? Hindi niya alam, tinatrap siya nung reporter, no? Sabi na may kumpirmado na po ba na yan yung tanong natin dito, hindi lang po kay Claire, no? Yan po yung gusto nating itanong dito sa mga congressman. Ay, napakalamig po ngayon sa mga congressman na sabi na fake news, troll, bayarang troll. Yan yung paulit-ulit natin tinatanong sa kanila eh. May napatunayan na po ba kayo? No? May napatunayan na ba kayo na may nagbayad? Meron ba kayong testigo na nilantad? Kasi ngayon parang dalawasing ko na yung ano eh. Ngayon sa mga uri po ng ating mga mambabatas parang dalawasing ko na po yung mag-aakusa ka ng wala ka man lang inilalabas na ebidensya, mag-aakusa ka ng wala na, parang buhat na nauso yung young guns, buhat na nauso yung quadcom, buhat na nauso yung mga tricom na yan, yung mga investigasyon na yan. Wala na po talagang yung nagsabi na eto, ganito. Kunwari, eto nga yung punto ko kahapon eh. Kung paulit-ulit po na sinasabi nyo na bayaran, meron ba kayong nilabas na testigo? Meron ba kayong paper trail? May bangko na punta kay Attorney Claire, kay Attorney Trixie. Halimbawa, yung pinakasikat na lang sa kanila, si Attorney Trixie na lang. Meron bang bank account kayong pinapakita, paper trail na napunta yung bayad kay Attorney Claire o kay Attorney Trixie o kaya meron ba kayong testigo na siya yung nag-abot ng pera kay Attorney Trixie para matawag ninyong bayaran yung mga tao? O kaya meron bang kasi sinasabi nyo troll eh. Kaya po tinatawag na troll army yan. Iisa lang po yung sinasabi, no? May nag-utos sa kanila, binabaan po sila. Ito yung script natin ngayon. Ito yung paninirang gagawin natin. Meron na po ba kayong tao na nagsabi na ako yung nagbababa sa kanila na script? Ako yung nagbababa sa kanila ng gagawin sa mga vlogger na to? Panay ang sagot po dyan, wala. Ito po, dinirekta na si Attorney Claire. Once and for all, meron na ba kayong napatunayan na troll army na merong binabayarang troll, na bayaran sila, na sila ay nagpe-fake news? Ano ang halimbawa nyo ng fake news? Kasi kahapon, kagabi, dun sa topic natin, nung tayo po ay naroon sa may Victoria Bay, ang sinasabi nilang fake news yung si Dr. Ong na nagbebenta ng gamot. Ano po kinalaman niyang kay Attorney Trixie? Dapat, dun sa 37, ito yung sinabi ni Attorney Trixie na hindi tama. Ito, di ba? Wala naman eh. Panay kayo, bayaran troll kasi yan, na panay paninira. Kailan po pinagbawal yung paninira? Buhat lang nung umupo si Marcos. Dalawasing ko nga kung siraan si Duterte nung araw eh.
Di ba? 2.5 po kung siraan si Duterte. Lahat po yan. Pati nga Dolomite, sinisiraan nung araw. Sinasabi na nakakasama sa environment yung Dolomite. Ibig sabihin, kaya po sagutin lahat ng paninira kung may ipansasagot. Hindi po ipinagbabawal ng batas yung paninira, lalo na yung paninira ay tama naman. Ngayon, yung posible ba magkadayan, wala po akong say dyan. Kaya nga po, yung COMELEC nagsampa ng reklamo. Ganun po dapat. May nakikita kayong siniraan si Attorney Trixie, si Banatbay. Asan po yung kaso? Yun yung hinahanap natin eh. Kasi katulad niyan, pumapalag yung secretary natin ng PCO. Sa pag-aakusa daw sa kanya, nanganganib yung kanyang anak, nanganganib yung kanyang nanay o magulang. Sa tingin niyo po ba, pag inaakusahan niyo yung mga vlogger, hindi po nanganganib yung buhay nila? Pare-pareho lang. Okay. Tapos pag tatanungin mo naman, tignan nyo po tinanong po si Attorney Claire. Yan ang problema. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasang mataas na heat index. Pwede pong malaman kung may mga preparasyon, action, or contingency plans po ang pamahalaan. Okay, pag tinatanong naman katulad nito, may nagtanong ng reporter. Pwede pong malaman kung ano po gagawin ninyo sa... Pag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Kung ito po ay makaka-apekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Pero meron na bang assessment kung gaano kaseryoso yung wala pa po ako wala pa po kaming report kung gaano ito makaka-apekto sa atin mula sa Pag-asa. Pero yun na nga po, extreme caution po ang sabi ng Pag-asa na dapat nating gawin. So siguro po after this, kapag po nagkaroon po kami ng meeting, kung ano po ang gagawin ng Pag-asa, DOH at ibang ahensya, ibabalita po agad namin sa inyo. Balik lang po din sa heat index, Yusek. Kasi alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay matindi po ang naging epekto ng... Hindi ko po alam kung narinig nyo, no? Ito po yung pinag-uusapan nila, yung heat index. Okay. So sa heat index po ang sinasabi, tinatanong po siya, ano po gagawin ng gobyerno? So wala po siyang masabi na proyekto, wala po siyang masabi na gagawin ng gobyerno, no? Pag sa madaling salita po, pag si Claire tinatanong mo tungkol sa mga gagawin ng gobyerno, wala siyang masasabi. Hindi niya alam lahat. Hindi niya alam kung ano yung ginagawa ng gobyerno, kung may proyekto ba. Yan yung problema no? Magaling si Claire at ang gobyernong to, tanungin mo ng paninira sa mga Duterte. Alam po nila kahit na hindi pa natin naisip, maglalabas po siya ng mga ebidensya, mga moskorap si Tatay Digong. Pero tanungin mo siya, ano yung proyekto ng pamahalaan tungkol sa heat index? Ito po, kung hindi ako nagkakamali, panahon lang ni BBM nagkaroon tayo ng problema na sobrang init heat index. Tumataas ngayon lang po sa panahon ni BBM, nagkakaroon po
ng madalas, no, madalas po nagkakaroon nung panahon ni BBM na magdeklara na walang pasok kasi hindi na kaya ng mga estudyante yung init, sobrang init. Ngayon, hindi naman po ngayon lang yan, no? Yan po ay matagal na. Maganda yung tanong ng reporter eh. Dahil ngayon ko lang din, akala ko nga nanlilito lang itong mga reporter na bakit naman ganyan yung mga tanong. Ngayon ko lang rin po napagtanto dahil paulit-ulit na po. Malaki pala epekto nitong mga heat index na to talaga, no? Kasi buhat nung nagdeklara na, may mga nagdedeklara na ngayon ng mga paaralan na walang pasok. Sabi ko, matindi pala talaga tong heat index. Bakit pag tinatanong sila, ano yung gagawin sa umiinit? Pag umiinit ang Pilipinas, ano yung proyekto ni BBM? Wala silang masabi. So, ang conclusion ko po, tanungin mo si BBM ng mga proyekto. Tanungin mo ng mga gagawin para makatugon sa mga problema. Wala po silang pantugon eh. Wala po silang proyekto. Pero tanungin mo siya tungkol sa mga Duterte, alam na alam po nila. Lahat ng kasiraan ng mga Duterte. Okay. Kung nag-aalisan na po yung mga foreign investors, kayo ba naman foreign investors kayo? Isa po sa balita natin yan ngayon. Naglabas po ang United Nations, no? United Nations na yung Pilipinas po ay sangkatutak. Grabe po kalala ang korupsyon sa Pilipinas, no? Yan po, alam na po natin yan, 3 taon pa lang po, pero grabe po. Nilabas po to ng UN, kalalabas-labas lang po, United Nations po. Yung corruption index ng Pilipinas, pataas. So, ibig sabihin, hindi na lang po tayo yung nakakaramdam, sabihin ko nga sa inyo, isa pa lang po yung nabuksan ng isa pa lang po yung nabuksan ng Supreme Court. Saan ka nakakita? Iniutang na yung pondo. No? Isang bridge lang po to Iniutang na yung pondo ng Guimaras Negros Panay Bridge. So may pondo na. Kumuha pa ngayon ng pondo dito sa PhilHealth para doon din daw ilalagay. Same project, 3 pondo ang pinanggalingan. Isa pa lang po yan. Ang dami po nung mga pondo na yan. No? Meron pong 117 billion sa PDIC. Mayroon pong, at iba pa pong ahensya. Meron pang Maharlika Fund na kinuha din po yan sa mga pag-aari ng gobyerno. Ngayon po, 2.5 Ito po, lahat tayo nag-iisip, corruption, yung dahilan ng pagbagsak, no? Alam nyo, lusot lang nila. Alam nyo kung ano lang po yung lusot nila? Teka, ilalagay ko na lang to rito ulit para tayo tuloy-tuloy. Okay, ang tanging palusot po nila dito sa bumagsak na bridge. Hindi naman proyekto ni BBM yan eh. Yan po ang sinasabi nila ngayon. Hindi naman proyekto ni BBM yan eh. Anak ng pupa. Ibig sabihin, lahat ngayon ng masisira na gamit, ang isasagot lang, sino ba nagpatayo niyan? Ibig mo sabihin, pag may pinatayong tulay sa panahon ni Marcos Sr., may nasirang tulay, may nasirang kalsada. Proyekto ba ni BBM yan? May nasirang kalsada panahon ni GMA. Proyekto ba mali po yung ganyan, alam mo, Canoros, mali yung ganyang pananaw. Kahit kanino ba yan, ngayon bumagsak ibig mo sabihin, hayaan na lang natin yan, bumagsak pala. Sa tingin nyo ba kung sa panahon ni Tatay Digong bumagsak yan tulay na yan, anong gagawin ni Tatay Digong? May minura na at may mananagot na. Puta, sinisingil lang nga tayo eh. Tinanong ba ni Tatay Digong, kailan ba naganap yung pagpa-privatize ng mga tubig? Di ba? Sinisingil nung panahon niya.
Kayo, alam po ninyo, yan yung problema ng mga supporter ni BBM. Kayong mga supporter ni BBM. Wala na kayong accountability. Kailan ba sinimulan yan? May masisira at masisira pong gamit. Wag na po yung ginawa kasi nakakabuisit na, no? Ako naasar na ako talaga. Ganyan ba kainutil talaga yung presidente? Sasabihin nyo lang, alam nyo kay Tatay Digong, pag may nasira at alam niya may anomalya, hindi yan magtatanong kailan sinimulan yan. Lahat sa inyo, wala pala kayong kakayahang magtrabaho. Bakit nagpresidente ka? Yun lang po ang katwiran nila. Hindi naman amin yan. Walang problema. Yun yung pinupost. Hindi daw kanila yan, kaya walang problema. Anong gagawin nyo riyan? Tiwangwang? Sa tingin nyo, walang ginawang kasalanan. In fact, ginagawa pa yan panahon nyo. Hindi naman po kahapon yung presidente iba eh. 3 taon na kayo sa tungkulin. Ngayon bumagsak yan eh. Isisisi nyo sa nagdaan. Sa tingin nyo ba may makakadaan dyan kung si Duterte yung presidente? Walang accountability talaga tong gobyerno na to eh. Yun na yun, ligtas na sila doon. Anyway, balik po tayo dyan. Ang tingin natin at tingin ng lahat, no? Ang tingin natin at tingin ng lahat, corruption po yan, kaya bumagsak yung tulay. Di ba? Corruption. Ngayon, pinatototohanan po yan ng United Nations. Hindi na po tayo. United Nations na yan eh. Kayong mga fans ni BBM, kung sa tingin nyo, tuwing may masisira, isisisi nyo lang kung kailan panahon, kung sinong panahon yung katulad ng Pogo. Wala nang problema sa Pogo ng panahon ni Tatay Digong. Nagkaroon ng problema ng panahon nyo. O, kami pa pinagtatawanan nyo ngayon. Alam nyo po, only in the Philippines, makakakita kayo ng mga supporter na ganyang katatanga. Bumagsak sa panahon ng amo nila, 2025 ngayon bumagsak. Isisisi sa Pangulo, 2016 to 2022. Kahit po sinong matinong tao na taga-ibang bansa, kahit po sino tanungin ko rito sa Hong Kong, tapos walang gagawin yung presidente dahil hindi naman daw niya yan. O, ano mangyayari sa atin? Ano mangyayari sa atin? Ibig niyo sabihin, porket at bakit si Duterte pa rin sinisisi niyo? Wala nang ginagawa nung panahon ni BBM? Bakit niya pina-operate yan kung alam nilang palpak? Diba? Okay. Talaga? Fake news pa rin si Claire. Si Claire kasi ayon nga kay Tikia, attack dog talaga eh. Attack dog talaga. Kayo kasi, eto kasing gobyerno natin, tsaka yung mga followers niya, okay na walang ginagawa, wag lang okay lang sa kanila na walang proyekto. Okay lang sila na wala silang ginagawa. Basta, hindi kami may kasalanan ng lahat. Naalala niyo yung nagtayo ng swimming pool sa Bohol, sa Chocolate Hills? Kanino binintang nila? Wala kay Duterte'ng swimming pool doon, Kanino nila binintang? Ay, binigyan pala ng permit ni Duterte. Bakit pinaimbestigahan ni Marcos? Di ba? Bakit pinaimbestigahan ni Marcos yung pagbagsak ng tulay? Kayo wala pang investigasyon eh. Nililinis nyo na kagad yung amo nyo. Ibig nyo sabihin, 2025, wala nang ginagawa. Mula 2022, tapos na yan. Sa lang tanong ko mula ba 2022, tapos na yung tulay?
Ibig sabihin, 2022 pa ginagamit yan. O hanggang 2025 may ginagawa pa dyan. Hanggang panahon ni Marcos. O regardless, kahit natapos na yan. Pag may bumagsak na tulay, at alam natin na bago pa lang yung tulay, wala namang bagyo, wala namang lindol, biglang bumagsak. Ibig nyo sabihin, wala lang. Ay, hindi naman ako, dapat ba sabihin ng Pangulo? Hindi naman sa panahon ko ginawa yan eh. So, di ba? Okay. Sarap ba buhay ko? Wala tayong magagawa eh. Hindi ko po kinakailangan ipaliwanag sa inyo kung masarap ang buhay ko o hindi. Pero kung ang meaning nyo na masarap ang buhay ay kakaiba, o di mag-isip lang kayo na mag-isip. Libre naman mag-isip eh. Di ba? Yan lang kasi ang alam nyo, umatake. Hong Kong base ka na pala. Hindi po. Ang tawag po dito, bakasyon, turista. Ayan. Okay. O, tuloy na po natin ha. Punta na po tayo rito. Eto po. Sabi ni Marcos, nako, sinisiraan po niya yung kanyang sarili. Huwag tayong nakikinig. Ayan, basahin nyo. Huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Okay. So sa mga tweed, ayon po kay BBM, ihalal po natin yung mga kandidato ni Duterte dahil si Duterte, hindi lang ngawa ng ngawa, mayroon talagang ginagawa. Nanggagalaiti sila pag ako ay nasa Hong Kong at sa ibang lugar eh. Hayaan mo, mamatay kayo. Mamatay kayo sa inggit. Okay, punta na po tayo rito sa ating main topic. Ang main topic po natin ay eto pong PhilHealth, no? Inuutusan po ng Supreme Court na ibalik ang 60 billion. Ayon po sa isang SC Justice. Ito po ay balita mula sa Philippine Star. Yan, para hindi na kayo nagtanong ng tanong. Hindi po, actually, ganito na po ang trabaho ko. Ang tawag po sa aming mga ganito, mga digital nomads. No? Uso na po to sa buong mundo. Digital nomads. Umiikot. Kasi kung ang dala mo yung trabaho mo, hindi ka naman nag-opisina, hindi ka naman nasa pabrika, yung trabaho mo, dala mo, lifestyle na po to, yung pagiging digital nomad. Nagtatrabaho po kami habang kami po ay gumagala. Di ba? Wala, parang mga salesman, di ba, umiikot sila para magtrabaho. Ganon din po kami mga vlogger. Pwede po, kasi ang trabaho naman namin, amin eh. Dala-dala po natin, no? Hindi po yan na pumapasok kami sa opisina. Kaya hindi lang po to purely bakasyon. Kaya kita nyo naman, araw-araw pa rin ako nagba-vlogs. Parte na po, marami na pong ganito, ang tawag po sa amin, digital nomads. Kaya wag na po kayo magtaka kung saan-saan. Lalo na kung ako naman ay mayroong 6 na libreng biyahe. Siguro kung kayo rin may libreng biyahe, no? Sasamantalahin nyo rin po. Okay, punta po tayo rito sa ating main topic. Pinasosoli po, basahin lang natin ng konti. Baka sabihin naman, the 60 billion transmitted by the state health insurer to the National Treasury should be returned by government according to Supreme Court Associate Justice Antonio Co. Jr. Okay, bukod po sa mga nauna ng revelasyon tungkol po dito, marami pa pong pinagtibay na revelasyon, no? Dito po sa maling transfer
matatawag na po nating mali itong pagta-transfer na to dahil sa mga paraan ng pagtatanong ng mga Supreme Court, no? Una, ibang anggulo naman, bukod sa mga natuklasan na natin sa naunang mga oral argument, ibang anggulo na naman po to. Tinatanong po sila, yung mismong ano po ang tinatanong, tungkol po dito sa paano nila nagagamit yung pera na nagmumula sa tax. Paano nila hinihingi, no? Yung pala, iba po yung paraan. Tama po. Yung mga sumasa nagtitinda po ng mga ano tawag doon, yung mga chicharon, di ba? Minsan iniisip ko yung mga nagtitinda ng chicharon yung lalo ng mga provincial buses. Puta. Bababa sila sabi ko makakarating sila ng ibang probinsya, no? Okay. Saan yung venue? Sa Wanchay. Wanchay ba o Chanway? Di ko natatandaan. Okay. Hindi po na po rito na hindi po na-observe ng gobyerno yun pong automatic na dinideduct na taxes, no? Yung pong sa syntax. Yung syntax po kasi automatic deduction po yun. May portion po ng tax na pupunta automatic sa PhilHealth. So hindi po yun ino-observe pala ng gobyerno natin. Kaya po malaki po talagang problema nito sa konstitusyon. Kaya ang tanong nga rito, ibig nyo sabihin, sabi PhilHealth is not observing what the law requires. So sa madaling salita, hindi po nila sinusunod kung ano yung sinasabi o naaayon sa batas. Ano po yung naaayon sa batas? Yung tax po, yung syntax, portion po niyan, automatic na pupunta sa PhilHealth. Yun daw dapat hinihingi ng PhilHealth. Ngayon, takantaka rin talaga. Dito nagtataka yung mga Supreme Court. Takantaka sila. Papaano mangyayari na kukunin ng gobyerno yung mga pera ng PhilHealth? Ang question kasi dyan, na ibibigay nyo na ba sa mamamayan yung full, no? Kunwari, benefits, yung full benefits na pwedeng ibigay, nabibigay nyo ba sa mga mamamayan? Kung hindi pa, bakit nyo ipapakuha? Katulad niyan, sinabi, wala po tayong magagawa from 2013, buhat yata nung natupad yung PhilHealth na batas, ganyan na po kalakaran, hindi po talaga maano yung mga taga PhilHealth na ibigay sa mga miyembro. Sabi ng Supreme Court, kung ganyan po ginagawa ng PhilHealth, bakit hindi nyo pagtatanggalin yung lahat ng namumuno sa PhilHealth? Yung buong board. Kasi baka tinatanggal lang ulo Tapos nariyan pa rin yung PhilHealth board Talagang magtanggalan kayo sa buong PhilHealth, no? Tanggalin nyo talaga yung mga sutil dyan. Magkaroon talaga ng yung top to bottom na pagtatanggalin yung PhilHealth. Kasi hindi po priority ng PhilHealth na ipakuha sa gobyerno yung pera niya. Ang priority ng PhilHealth, mapunta yung benepisyo. Sa totoo lang po, halos wala na pong benepisyo sa PhilHealth ikalawang tanong, 100 po million na katao yung direktang kinakaltasan ng PhilHealth. Pero meron 60 million
na direct beneficiary na walang hulog. Okay, 100 million kasama yung kasama yung mga beneficiary ng mga naghulog. So ang laki po pala nung kinakarga ng PhilHealth na wala pong hulog. Around 60 million na katao yung pinagmiyembro nila ng PhilHealth na hindi po naghuhulog. Ngayon, ito po yung problema. Kung hindi nyo po binigyan ng budget sa GAA yan ngayon, hindi nyo binigyan ng budget para dito sa mga hindi naghuhulog, pati yung mga hindi naghuhulog, sasagutin na rin na naghuhulog. Alam niyo yun, doble-doble pasakit na. Sa totoo lang po, karamihan na naghuhulog, kaya po naghuhulog yan. Malakas ang pangangatawan, nagtatrabaho. Di po ba? Kaya po nakakapaghulog sa PhilHealth dahil malalakas. May kakayahan pa maghanap buhay. Yung mga walang kakayahang maghanap buhay, dapat ang sinasagot naman yan ng gobyerno. Yung permanente na. Halimbawa, yung mga senior citizen, yung mga tumatanggap ng mga 4Ps, lahat ng tumatanggap ng ayuda, karamihan dyan, hindi po miyembro ng PhilHealth, hindi po naghuhulog sa PhilHealth. Pero may benepisyo po sila ng PhilHealth. Kaya nakakaawa po tayo. Hindi lang tayo ginigisa sa sarili nating mantika, pati yung iba ginigisa sa mantika natin. Masakit na nga pong isipin yun na parang di ba yung kasabihan, ginigisa ka sa sarili mo mantika? Masakit na pong isipin yun, yung ginigisa ka sa sarili mo mantika Paano pa yung iba pang tao, ginigisa pa rin sa mantika mo? Di po ba? Kaya malaking problema talaga itong mga PhilHealth na to. Dapat talaga rito may mga makasuhan. At ang unang dapat makasuhan dito by impeachment, yung nag-allow nito na magta-transfer ka ng illegal. Lumalabas po na illegal talaga yung ginagawa nilang transfer. Hindi nga sa sarili lang, minandro Pati yung iba, ginigisa pa. Yung malalakas, okay lang yung senior citizens Dahil naglingkod na yan Yung buong kalakasan nila, binigay na nila sa mga, di ba? Binigay na nila yung kalakasan nila para sa bansa, para sa pamilya. Siguro naman, sa pagtanda nila, dapat kalingain ng bansa at ng pamilya. Pero yung malalakas ngayon, na hindi naghahanap buhay, yun yung doon tayo namomblema. Bakit sa atin lahat ang kaltas, hindi sa kanila? Okay. Okay, administrative absorption lang daw po yan, no? Kung wala pong kakayahang mamuno yung mga taga-PhilHealth, wala talaga. Hindi mo pwedeng pangatwiranan kung sabi kasi hindi raw talaga kayang nakakapagpamigay naman daw ng benepisyo pero sobra pa rin daw yung pera. Hindi yan, kalokohan po yan. Paano magsasobra yung pera? Sobra-sobra po ang pera pag ganito po ang sitwasyon. May pasyente, walang binabayaran kahit 5. Dahil siya ay miyembro ng PhilHealth o benepisyaryo ng PhilHealth. Meron na po bang instance na miyembro ka ng PhilHealth, wala ka nang binayaran? Ano sasabihin nyo, sobra yung pera? Paano po magsosobra yung pera? O kaya po tama po yung UN na tayo po ay nailagay sa mga alistahan ng mga corrupt na country sa buong mundo. Kasama pa rin po ang Pilipinas. Yung mga pinagmamalaki ninyo na kung anong FTF, wala pong silbi naman yan.
Kung wala rin naman mag-invest, in fact, baliktad di ba? Sinasabi ni Claire, dahil po nawala na tayo sa gray list, marami na pong mag-invest sa atin. Utot nyo. Alam nyo, ang pagkawala natin, pinakapangunahin, kalokohan niya sinasabi ni Claire, ang pinakapangunahin pagkawala natin dyan, yung nagkaroon tayo ng batas na anti-terrorism law. Hindi nyo alam yun, no? Okay, yung anti-terrorism law, kaya tayo nasa gray list, wala tayong batas noon na anti-terrorism law. Kaya itong mga same people, kung sino po yung nagsasabi na, yay, wala na tayo sa gray list ng FTF, sila din po yung tumututol sa anti-terrorism law.